Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na natai itong sikuting ng Norte at lisat na sa kanilang mga pantalo. Matapos nga ang ginawang malawakan na pagsugot ng ating mga kababayang mga Pinoy dahil nga hindi na nila masikmura at hindi na nila talaga kaya na makita pa na talagang itong sikuting ng Norte ay naghahari-harian at hindi niya na ginagampanan ang kanyang tungkulin. Dito nga natin mapapansin na talagang nabudol nga talaga ang ating mga kababayang Pinoy at halos marami sa atin ang 31 million na katao na bumoto na umaasa sa pagbabago ng bansa natin ay tila dismayado at talagang nabudol nga sila sa pananalita ni Kuting ng Norte at sayang lamang ang binigay na pagkakataon para patunayan sa kanyang sarili at ang kanyang pamilya na hindi nga ganitong klasing tao ang mga ito at hindi gamol at hindi magnanakaw ng kaban ng bayan. Ngayon nga ay nalalapit na ang katapusan ni Kuting ng Norte dahil kung tuloy-tuloy pa rin ang malawakang pagsugod at pagiging pagrally ng ating mga kababayang Pinoy ay talagang hindi tatantanan itong sikuting ng Norte at mauulit nga muli ang mangyari nung kapanahuna ng kanyang ama na napalaya sila sa bansang Pilipinas. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. What the context should be sa itong sinabi ni Inday Sara, it's a matter for her to survive. So I don't see a crime there. Ang sabi ko nga, impossible crime eh. Kasi bago lang magkaroon ng banta sa buhay ng presidente at yung dalawa pang tao na sinasabing binantaan, dapat mamatay muna at mapatay si Inday Sara. So talk of an impossible crime. People versus the dead Inday Sara Duterte, yan ang magiging kaso. Hindi naman po pwedeng kasuhan ng patay na. At hindi rin po pwedeng magkaso laban sa isang tao na mayroong future crime na gagawin. Diba? Pero ako, ang akin hari is, naawa ako talaga kay Inday Sara. Because, you know, kanina sinabi ko na to sa inyo mga kababayan that Inday Sara had been a victim of Marcos's injustice since day one of the campaign period. Nung nangampanya pa lang biktima na si Inday Sara. Even before the campaign period, nung pag-filing pa lang ng certificate of candidacy, nung nag-slide down si Inday Sara as Vice President ni Marcos, they were already planning na gurgurin siya eventually. So, and then eventually, nakita natin to. Nakita nyo naman kung anong ginawa nila kay Harry Roque at sa kanyang asawa. Nakita nyo naman kung anong ginawa kay Atty. Lopez, kay Inday Sara, and many other victims, ako, Vic Rodriguez, everybody else, na tumulong sa kanila. You see, binuhos mo na nga yung buhay mo dyan eh. Binuhos mo na nga yung ambisyon mo, binuhos mo na yung tulong mo. Tapos, try-doing ka pa rin? Anong klaseng tao to? Kaya nga, forgive me mga kababayan, hindi ko talaga tawagin to presidente bangag na unggoy at yung first lady, putang bruha at yung Martin Romualdez, idiot. Ikaw talaga. Sahad kasama na natin. Meron tayong kasama atang bago, no? Sahad, in emotion. Sahad, Dilo, ayan. Hindi magchika-chika muna kayo. Kumusta ka, Sahad? Nasa venue ka, nasa ano ka ba? Wala, nasa bahay po ako, monitor lang. Nag-monitor lang. O sige, anong mga kaganapan muna dyan? Saan po? Wala, naka-monitor lang ako. Nanonood lang ako sa mga posting, mga balita sa mainstream media. So, yun lang. Nako-cover ba itong rally sa mainstream media? Na-cover na. Wala po akong balita eh. Ang ABS-CBN, at last nag-post sila. Ayan may nag-send sa akin. Ito mga kababayan, look, situation at the EDSA Shrine where supporters of Vice President Sara Duterte gathered on Tuesday afternoon, November 26, 2024. ABS-CBN, ayan mga kapalangga. So, ayan ang kanilang, anong tawag dito? Ayan puting ahas, from puting ahas.
Ayan. Baka makita pangalan ni puting ahas, ha? Yung mga puting ahas ko talaga naman. So, ayan yan. Alright, so, ayun na nga. So, saan tayo naputol? Sad ba, isi-share ka pa bago tuloy-tuloy ni Attorney Glenn at ni Attorney Harry yung kanilang bakbakan? Nawala na yata si Sad. Claire, Maharlika, bakit kaya naputol yung ating live streaming dun sa pangyayari sa EDSA? Napagod, Babalik daw si nakakahawak ng telepono yung babalik daw ating, si Maui. vlogger. Babalik daw siya. Sige lang. Ituloy-tuloy nyo lang yan. So, babalik daw si Maui. Siya ba yung Harry, nagbibigay ng dapat live stream naka-grade ka kanina? rin. Oo nga eh. O Si yan. Maui nagbibigay ng Sige. live stream, no? I O think sige, yung tuloy-tuloy na muna natin uli kayo kanina, at ako'y Oo. titignan ko kung makakabalik yung ating screen. Oo. Live feed SMNI, natin. pakibalik uli yung pag-hook up sa amin doon sa televised Yung latest dapat. Yung coverage. Oo nga, dapat. latest na eh. Tinatay ko nga yung SMNI. SMNI nasaan na si Maui ay nag-ano ng signal. So tignan natin. Sige lang, tuloy-tuloy na muna kayo dyan. Maghanap ako ng paraan. Anyway, So, alam mo, ilan ang iyong viewers, Maharlika, para malaman ng ating mga kababayan na hindi lamang tayo 10,000 live viewers. More than 10,000 live viewers. Well, siguro kasi tulog ang mga Amerikano, no? Pero dito sa ating Facebook ngayon, meron na tayong 90,000 views, no? Kasama natin sila ngayon, na aktibong-aktibo sila lahat at nakikinig at nanonood sa mga pangyayari. Doon sa 90,000, kung meron pong malapit dyan sa EDSA, pumunta na po kayo sa EDSA. Pwede rin yung bang buksan din po yung inyong Facebook at mag-live coverage kayo mismo dyan sa EDSA na makita natin ang mga pangyayari dyan. Ha? Oo. Actually, sa Facebook, itong live natin is 70 live, 70 viewers, 70,000. Yes. Oo. Yung So, sinabi sama-sama po yung mga nag-share. Mas marami pa po yan, no? Alam mo, pag-usapan natin itong social media, yan nga yung teorya ko na palibasa, combined, no, 150,000 ngayon ang nanonood, parang 150,000 yung nasa rally, no? Tama naman po yan dahil hindi naman lahat pwedeng pumunta nga sa EDSA. Marami dyan sa mga 150,000 na yan ay mga OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang parte ng daigdig at ito yung mga pamamaraan na sila nakikibaka din kasama natin dito. But their heart is with us, yung mga nandito, nakabahagi ng 150,000 na pwede lang pumunta sa EDSA, kailangan din po namin ng inyong presensya, no? Dahil kinakailangan din natin ng warm bodies at kinakailangan gamitin natin ng mga kalsada para sa katotohanan, ang mga kalsada ay nakalaan para sa taong bayan, para magtipon-tipon at ilabas ang kanilang hinaing sa gobyerno, no? So, kinakailangan wag lang po sa super highway ng internet, kinakailangan sa EDSA, slow highway din tayo. Dahil dati, highway 54 ang tawag dyan sa EDSA, mukhang hindi naman highway, palaging traffic yan. Alam mo ako, high school pa sa UP na ako nag-aaral Kaya sabi ko, yung EDSA na yan, ako talagang kabahagi ng buhay ko yan. Ilang taon ako nag-aral sa UP, ilang taon ako nagturo sa UP. Tapos ngayon, ang aking tirahan, daan ka pa rin ng EDSA. So kung ako ay 58 years old, siguro yung elementary years lang ang hindi ako dumadaan sa EDSA, no? Dahil nakatira ako doon sa Pasay at sa Parañaque. Pero mula nung high school, hanggang ako yung nagtrabaho, nagturo sa UP, at tumira na sa Quezon City, EDSA na talaga ang kabahagi ng buhay ko. So siguro all of kulang-kulang ano ba yan? 58, siguro nga 40? Mga 48 years of my life. Araw-araw dumadaan ako dyan sa EDSA. Without fail. Harry, pag na-occupy natin yung EDSA at nagagalit yung mga motorista, ang sasagot natin, di ba? Huwag kayong magalit sa amin. Kaya kami nandito sa kalsada kasi nagpo-protesta kami. Magalit kayo doon sa pinagpo-protestahan namin. Yung drug addict na unggoy. Pero ako naniniwala yung mga matatraffic dyan dahil sa ginagawang hinaing ng taong bayan, no? Kasapi din nila tayo. Kasapi din natin sila. Okay. Meron tayong breaking news, ano? Oo.
Okay, SPMUDA, International Organization for Peace Development. Okay, the people of 193 members state of the United Nations subject declaration of withdrawing support to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and his weak governance administration. Ito ay galing sa mga 193 members, no? Na sina, according to this letter, Dr. Datu Kamad Manggutara Ali, world founder and chairman of SPMUDA, International Organization for Peace and Development around the world, do hereby depose and declare above subject on valid grounds and reasons. Number 1, kaya nila withdraw ang kanilang support kay Bangag. Weak governance, political turmoil, and corruption that will lead to people power to remove him from power if he will not resign, including all his cronies. Number 2, threat of public safety and security upon return of drug trafficking and other criminalities all over the country. Number 3 reason, defective democracy and Philippines' damaged credibility of appointees, elected and corrupt officials with the eyes of cheated Filipino people taxpayers. Number 4, the presidency that will be bad news to the international community. And lastly, forgotten federalism agenda is dead, while ancient Royal Federation clamoring decolonization of Mindanao, Sulu over experimental BARM region, and after Supreme Court declared Sulu not a part of BARM organization. Ayan, ang sabi dito. Actually, ano na pala ito eh. Noon pa pala ito, September 21st pa, nag-declare na sila ng withdraw ng support kay Bangag Jr. Ayun, marami pa, no? Attorney Glenn, Attorney Harry, ang mag-declare ng kanilang withdraw ng kanilang support kay Bangag. Alam mo, ang importansya dyan, napakadaming boto rin nakuha ni Bangag dahil nga kay Inday Sara, no? Na-deliver ni Inday Sara ang boto ng Visayas at Mindanao. Pero kung ganong karami ang bumoto kay Bangag, ang dami rin ngayon umaamin na ng budol sila, no? Gaya natin, no? Nangunguna na tayo doon sa pag-amin na tayo ng budol, no? So napakabilis na nawala yung kanyang base of support dahil nakikita natin, no? Ako naman talaga, ito ang katotohanan, wala akong kaduda-duda na gumamit siya ng droga. Pero iniisip ko, baka naman nalampasan na niya yun sa kanyang buhay. Because after all, 60 plus years old na siya, no? Akala ko naman, pag ikaw ay naging 60 plus years old na, may enough sense ka na, natatanggalin mo na yung mga bisyo sa iyong katawan, no? Pero bagamat hindi pa natin nakikita, hindi pa natin naririnig ang pag-amin o pagpasisinungaling ni Marcos Jr., nandiyan naman yung mga ebidensya na nakita natin na bukod dun sa authenticated video, yung larawan na meron siyang powdery white substance na napicturean doon yung sa bataan, no? At saka yung pinasa sa kanya na powdery white substance, no? Isa na namang public gathering. Sino ba yung nagpasa sa kanya? Alam ko, napanood ko yung ini-interview mo si Cathy Binag at in-identify niya kung sino yung taong yun na nagbigay sa kanya ng powdery Dininay nila white yun. substance. Lahat naman dinideny nila Oo. Pero sino yung taong yun na nagbigay ng powdery white substance? Parang kilala ni parang kilala ni Cathy yung tao. Oo, kilala ni Cathy. Pinangalanan niya yun Oo. So, sabi ko nga at saka ngayon, alam mo naman si Cathy, kilala niya yung mga kaklase ng mga bangag ni Bangag. Oo nga, kasi matagal siya kumikot dun sa sirkulo ng mga Bangag Incorporated, no? Oo. True. Ayan, si Cathy, baka po pwede mabigyan ng security ngayon si BP Sara. Dahil inubos nila ang security ni BP Sara ngayon. Napakawalang hiya talaga, no? Ano kaya? Baka naman papalitan, pero papalitan nila ng mga loyalists sa kanila, no? Ng mga tao nila. Naiispayan nila kung anong ginagawa ni BP Sara, no? Hindi kaya ganon?
That's most likely going to happen, Harry. Kung ako naman, i-refuse ko na lang, di ba? Kaysa ma-ispayan ka pa nila. O, di ba? Pero akin naman, ayoko naman na ibigay na lang ang buhay ni Inday Sara na walang kalaban-laban. No? Dapat naman Of course yung na. Pamilip at saka mga katutubo talaga tutuhanin yung kanilang offer na sila magsisecure ng buhay ni Inday Sara. No? Alam ko, Harry, yung leader nila. Kilala naman natin yung leader nila eh. Gusto rin sumuporta doon kay Bangag na Unggoy. Ngayon ayaw na niya o ayaw na rin niya. Yeah. So tingnan natin. Sige lang, magsalta lang kayo dyan at nantay ko si Maui. Oo nga para nawala kasi yung live feed natin doon sa rally, no? Ang ganda ng live feed ni Maui kanina. Oo. Yung SMNI, nawala rin sila, ha? Nawala rin? Oo, kasi kinover din tayo ng SMNI Nag-hook up din sila sa atin kanina Kasi ngayon nawala. Baka naghahanda dahil itong naghahanda lang sila, baka dahil sila rin kumakapag. Sige, entertainin nyo muna ang ating mga palangga habang naghahanap ako ng mga field reporters. Yeah. Tayo na muna, Harry. Ha? Let's take the cudgels. Kasi wala pa yung pangatong partner natin. Oo nga Pero so, Harry, ikaw, dahil alam mo naman na hawak ni Lisa Tanas yung makina ng eleksyon, ano ba ang tingin mo dito sa midterm election nito? Good point. Good point. Good point, Harry. And thank you for bringing it up. Mga kababayan, ang ultimate talaga nating panlaban dito kay Putang Bruha. Kasi ito naman ang utak lahat dyan Si Bangag na Unggoy, si Bangag Unggoy will just follow. Kasi nga hindi siya makaiyot kung hindi siya susunod doon kay Putang Bruha. At ito namang isa, idiot, si Martin Romualdez, susunod lang yan. Harry, somebody actually contacted Ate Claire about setting up the means to protect our votes. Kasi nakita niya kaming nag-live about a month ago. And then, hinanap niya ako at nagkausap nga kami. I took that time out to meet him and he presented proof of concept. No, yung proof of concept. How we are going to protect our votes. So, ang sabi ko sa kanya, sige boss. Kasi ang sabi niya sa akin, attorney, wala tayong problema dun sa ground. The boots on the ground should be provided by the candidates. We will come to this one later, Harry. But the boots on the ground, yung mga kailangan nating manpower sa ground, ito yung mga poll watchers. So, ito yung contribution ng mga kandidato. So, ang sabi lang niya, attorney, yung pagpapatakbo lang sa central command natin, sa central system natin dito sa Manila. Sabi ko, sige, ako naman maging mamalimos para mabuo lang natin to. So, the app will be provided for free. And then we will monitor it in Manila. It's real time. It's as fast as unahan na natin si George Garcia, Harry. Bibilangin natin yung resibo. That's the concept. Bibilangin natin yung resibo. Kasi Harry, I revisited the decision of the Supreme Court in Bagong Bayan BNP versus Comelec. Ito yung voter receipt, di ba? Of which I was the sort of amicus curiae doon sa Supreme Court. So, nasa harap ako ng mga justices, tinanong nila ako about the voter receipt and I defended it. And if you will read the decision of Justice Leonen man siguro yun, ang ponensya, kinote niya ako doon. According to the position paper submitted by Attorney Glenn Chong, the voter receipt should be dropped in the old yellow ballot box. And that after the elections, the old yellow ballot box should be given to the vote watchers for them to count supervised by one of the Board of Election Inspectors. So iyan yung nandun sa aking position paper I submitted to Comelec, which the Supreme Court quoted in its decision in Bagong Bayan BNP versus Comelec. Kasi nga, amicus curiae ako doon sa oral arguments. So, yun ang gagamitin natin ngayon para ipilit ang
si George Garcia na ipabilang ang voter receipt. Bilangin natin yung voter receipt. Yes. And we already have the system. Okay, Harry, we have the system to verify each voter receipt na tama ba yung sinulat ng voter receipt sa QR code. And we will count the voter receipt as fast as 30 minutes lang. So all the voter receipts in one precinct can be counted in as fast as 30 minutes. At na-verify na po natin lahat ng boto doon sa presinto na yun. So once the app is ready, I will write to George Garcia about this, citing the decision of the Supreme Court in Bagobayan BNP versus Comelec, para ipersa yung pagbilang ng mga voter receipt to prove that there is no cheating. And then, gagawin natin to on a nationwide scale. That's how we will protect our votes. Okay. At least So may pag-asa pa once tayo. we're ready, Harry, once we're ready, we will roll out nationwide. Madali lang to mga kababayan. Kasi lahat ng mga politiko na gusto nilang maprotektahan ang kanilang boto, magtalaga kayo ng watcher doon at sabihin nyo sumunod kayo sa instruction namin. That's the only thing you need to do. Hindi na tayo magbabayad ng boots on the ground kasi these are provided by the political parties and the candidates na ayaw nilang madaya. Huwag na po kayong magbayad sa mandaraya. Ang bayaran nyo yung poll watcher. Wala naman kayo babayaran sa amin. We will just do this on a nationwide scale. So I'm waiting for the app to be finished. And pag natapos to, we will roll out. Mag-press conference kami, susulatan ko si George Garcia, and ipakita talaga ni George Garcia na marunong kang sumunod sa batas, if only to ensure clean elections. And I think Miro will go this way. Para sa Miro, for those of you guys in Miro, you better go along with us because this procedure will save you a lot of headaches in the future. I guarantee you that. Okay. So at least may pag-asa pala tayo. Oo, may pag-asa tayo dyan, no? May pag-asa tayo, Harry. May pag-asa tayo, mga kababayan. Now, well, ngayon, nanawagan tayo sa SMNI, no? Sana i-connect tayo ng SMNI sa kanilang live coverage at nag-resume na raw ang kanilang live coverage, no? Ha? Yeah, nagre-request din ako by text, no? Yan. So yun mga kababayan. Nagpa-connect din tayo. Oo, ha? So anyway, mga kaibigan, patuloy po nagtitipon-tipon ang ating mga kababayan dyan sa EDSA at sila po ay naglalabas ng saloobin na hindi na sila papayag na ang presidente ay isang drug addict. Ang inaantay din po natin ang pahayag ng mga miyembro ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas na hinamon din ng presidente at tinanong kung sila ba ay papayag ng presidente ay drug addict. No? Tinanong din sila ng presidente kahapon nga pala kung sila ay gagawin ang kanilang katungkulan na maging protektor ng saligang batas. At bukod sa pagiging protektor ng saligang batas, tinanong din sila kung gagawin ba ng Hukbong Sandatahan ang kanilang katungkulan na protektahan yung karapatan ng taong bayan na ilabas ang kanilang saloobin laban sa gawain ng gobyerno. No? At sa ngayon, inaantay natin ang kasagutan ng mga miyembro ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas na 2 beses na lumabas at nagsabi na bilang protektor ng mamamayan, papanigan nila ang taong bayan na naging dahilan para matanggal si Marcos Sr. at isa pang presidente. No? So ang ating inaabangan ngayon dito sa EDSA, kung mangyayari ito sa pangatlong pagkakataon, no? Dahil ang issue sa Marcos Sr., nakawan, pag-abuso sa karapatang pantao, kay ERAP, yung mga bisyo, kay Marcos Jr., yung pagiging drug addict at issue ng korupsyon at smuggling, no, na lantaran. At yung pag-abuso sa kapangyarihan na ginagawa ngayon ng Kamara de Representante na hindi naman nangyari sa kasaysayan ng Kamara. Alam mo, matagal na rin ako nag-aaral ng batas at naisa-isa natin mga desisyon ng mga Korte Suprema laban sa Kongreso. No? Ngayon lang talaga nangyayari ito mga nangyayari sa Kamara na talagang ginamit na kumbaga political weapon ang Kamara de Representante.
At hindi naman ito nakapagtataka, no, Glenn, That's right. dahil sinabi naman sa atin talaga ni Maharlika dati pa, bago pa na-implement, na talagang pupulbusin nila ang mga Duterte. Ikaw, may karanasan ka, di ba? Tinawagan ka ng isang aliado ni Marcos at sinabi na humiwalay ka na dyan dahil pupulbusin nila. Kwento mo nga sa amin kung ano yung karanasan mo. Actually, Harry, okay, sinulat ko na to at kumalat to. I'm going to repeat it again. Kasi tayo yung magkasama nun sa Amerika. Natandaan mo? Magkasama tayo. Punta tayo ng Canada, Vancouver, tapos punta tayo ng New York, then Washington, then balik LA. Then nung nandun tayo sa LA, doon pinalabas ni Ate Claire yung video. Di ba? Yes. So, pagdating ko rito sa Manila, that was it. Pagdating ko rito sa Manila, about a few days after, early part of August, pumunta rito sa home office ko, yung kaibigan ko. At sinabi niya that they, referring to the Marcoses, si Bangag na Unggoy Marcos Jr. at si Putang Bruja di sa Marcos, they are going to crush the Dutertes. That's the exact word ginamit, Harry. They are going to crush the Dutertes. You better get out of the pack. Naiintindihan nila, you better get out of the pack kasi di ba, nasama na tayo doon, Harry, doon sa maisog, di ba, kay Presidente Duterte. You better get out of the pack. Naiintindihan nila kung bakit ka ganyan towards them. So, naiintindihan nila kasi trinidor nga nila ako eh. Kaya nagwawala ako eh. So, originally, hindi ko sinabi to sa inyo doon sa group chat natin. Hindi ko sinabi to sa group chat natin doon sa Eagles. Hindi ko muna sinabi, pero pumayag ako. Kasi gusto kong malaman exactly how they're going to crush the Dutertes. So, para may ma-report ako kay Presidente. Diba? Why should I remain loyal dito sa mga bangag na to eh? Ito isang bangag, isang puta at isang idiot. Why should I be? Eh ako nga unang sinaksak sa likod nitong mga animal na to eh. Mga hayop to eh. So, originally, pumayag ako. Kasi nga, gusto kong matimbrihan si Presidente. Because magkakasama-kasama tayo doon. So, correct. Then something happened. Something happened. I was in court at that time and then something happened there. I was fuming. Tinawagan ko yung kaibigan ko at sinabi ko, wala na tayong pag-uusapan. Sinabi ko sa kanya, this is what happened. Wala na tayong pag-uusapan. Crush me with the Dutertes. I'll do my best to survive. Pero originally, nag-agree na kami kung saan kami magkikita. Sa Western Manila, dito sa Ortigas. Sa Western Manila. Kukuha sila ng isang room. Ang kakausap sa akin, on their part, ay pinsan ni Lisa Marcos, ni Putang Bruja. Pinsan niya ang kakausap sa akin. So ako naman, pumayag until dumating yung araw na nagalit ako sa kanila ng gusto, may nangyari. Sinabi ko, wag na tayo mag-usap. So after that, sinabi ko kay Kamsek na parating mo kay Presidente ito. This is what they intend to do. Ito sana gusto kong gawin. Bala ko sana i-meet up sila para marinig ko, malaman ko kung paano nila i-crush ang mga Dutertes para ma-report ko sa inyo. And because there was a supervening event, sobrang galit ko. Actually, nagwala ako doon and hindi na natuloy. So, ipaalam mo na lang kay Presidente Duterte na they are going to crush the Dutertes. And exactly 4 months later, ito na yung nangyayari ngayon. So, pursuant to plan, meron talaga silang script na ini-implement ngayon. No? Meron talagang script. Hari, ikaw, you came in the later part of the plan. Di ba? You came in the later part of the plan. Nasama ka lang dyan dahil sa maisog. Di ba? Bangag ka kasi ng bangag doon sa maisog, di ba? Tapos yung video. Hindi, at saka pinagbintangan ako na ako ng pinanggalingan ng video. Ako pinagbintangan na ako pinanggalingan ng video na pinalabas ni Claire. Ang pinakamalaking biktima talaga dito sa lahat, si Inday Sara. Kasi day 1 pa lang. Day 1 pa lang. Binalak na siyang gurgurin nitong mga bangag na to.
Oh. At saka yan ang plano talaga nila para matanggal Ito, na si natandaan ko Inday to. Sara bilang banta, Natandaan ko no? to. Natandaan ko to. Pinatawag ako ni Lisa matapos yung filing ng Certificate of Candidacy. Nag-file na, hindi ko pa ito nasabi mga kababayan. Anywhere, ngayon lang. Dami ko kasi experience dito sa putang bruha na to eh. So, pinatawag niya ako sa office sa Ori Building dyan sa BGC. Tapos pagkarating ko, sabi niya, oh, we are happy na nag-agree daw si Inday Sara na mag-slide down to Vice President. We are so happy. We are so happy. Ito yung nag-lunch kami na in-offer niya sa akin, pwede bang pumunta ka doon sa headquarters kahit 2 beses lang sa isang linggo. Sabi ko, pwede naman, wala namang problema. Dito naman ako sa gilid mo, halos all these 6 years. Sabi niya, magkano ibabayad ko sa'yo? Sabi ko, ba't ako maniningil sa'yo? Hindi mo nga ako binayaran ng 6 na taon. Pro bono lang naman ako sa'yo eh. Ba't ako magpapabayad sa'yo? You don't have to pay me anything. Tapos sabi niya, huwag ka mag-alala. Pag nanalo tayo, gagawin kitang commissioner ng COMELEC, tapos gawin kitang chairman. Nakalimutan ko lang talaga, hindi niya sinabing consider it done. Kasi hari, pag sinabi ni putang bruha, consider it done, tutuhanan niya yan. Tutuhanan niya yan. Pag sinabi niya sa iyong consider it done, tutuhanin niya yan. Pero pag walang consider it done, pinulitika ka lang. Oh. Alam mo, itong bruha na to, umabot pa nga kami sa punto, hari, na sinabi niya sa akin, bibili ako ng party list para sa'yo. Ikaw yung